Ganito lang po yung pag-analyze para hindi ma-overinterpreted. Ano po? Ang sabi dito, kahit na siya ay nabubuhay pa, ang gusto ng bunso, bigay mo na yung mana sa akin. Ganun din naman eh, konti na lang, magaganon ka na eh. Ganyan yung mga kabataan pastos eh, di ba? Ibibigay ang mana pag patay. Eh, buhay ko, kinukuha mo na eh. Gano'ng kasama ngayon dito? Tama ba? Masama talaga kasi. Sa panahon at noon at ngayon, karamihan ng kayamanan ay binabahagi pag pumanaw na ang tagabigay ng mana. Subalit ang bunsong anak na ito, buhay pa ang kanyang ama, nagmamadali at nangungulit na mapasa kanya agad ang bahagi na kanyang mamanain. Ba't ba gusto niyang makuha? Isang araw, kinausap niya ang kanyang ama na ibigay na ang kanyang mana. Kasi gusto niya lumayo sa bahay. Gusto kong gawin ang gusto kong gawin. Ayoko may sumisita. Ayoko ng mami, ayoko ng daddy. Ganon. Dahil sa taglay nitong mahabaging puso, yung tatay, at kabaitan, ibinigay sa bunsong anak ang hinihiling nito. Okay? Para magkaroon tayo ng kapayapaan sa buhay, ito ang 10 million. Para ganon. Go! Para ganon. Ganon lang kabilis. Para hindi mahirap. Tuwang-tuwa naman ang anak at kinabukasan din dala ang lahat na minanang kayamanan, nagpakalayo-layo. Gusto niyang masolo ang buhay niya na walang nakikialam. Doon namuhay siyang mag-isa. Araw-araw na nagpapakasaya, namumuhay ng marangya, sinunod lahat ng luho at nilustay ang lahat ng salapi. Inaalala ko dito, kasi may nakita ko sa Cubao, sa nahilang ko ako, hindi pa lang. May Amerikano akong nakita sa Cubao, naglalakad eh. Laking tao. Sinasabi ng mga guard na ito daw ay niloko ng isang Pilipina. Kayaman daw to. No? At inubos ang lahat ng pera. Ayan, nakalagay dun sa signboard ng Amerikano. Gusto daw niya magkaroon ng pamasahe papunta ng embassy ng US para bumalik sa kanya. Lagi ko nakikita sa Cubao. Alam ko na nga kung saan nakapwesto yung mga nanghihingi. Kuya, konting tulong lang po. Laging may nawawala, sinasagot ko. Kuya, konting tulong lang po kasi sabi ko, ate, lagi kang nawawala. Pabalik-balik ako dito, uwi ako ng Bulacan, lagi kang nandyan. I-google mo, saan ka pumunta. Is na-ins ako, nai-ins na ako eh. Naluloko ka ng tao. Alam ko kung saan ka gusto kong ganun eh. Alam ko kung saan ka nakapwesto, may lagi kang may dalang bata, na lagi kayong dalawa nawawala. I-google mo. Gusto ko ganun eh, no? So dito makikita natin, inubos daw lahat ng salapi. Nang makalayas ang bunsong anak, sige, walang pakundangan sa paggastos, walang bukas, one day millionaire, easy go lucky. Pagkalipas ng mga panahon. Siyempre, hindi siya nagtatrabaho, hindi mo dadagdagan niya. Napansin niya na nauubos na ang kanyang dalang salapi. Naranasan na niya ang matinding paghihirap. Dahil sa hiya, napabalik pa sa kanyang pamilya. Napilitan siyang mamasukan sa bayan kung saan siya pumunta at winaldas ang dala niyang pera. Naging utusan sa bukid, nagpapaalila at nagpapakain ng baboy. Naghihikaros na ng gusto sa buhay. Hindi na halos makakain at wala na din damit na may suot. Parang dapat rags to riches eh. Riches to rags nangyari. Naging basahan na. Siyempre, hindi na makaligo yan. Susunod yan, taong grasa ka na. Siya ay naging isang pulubi. Lahat ng paghihirap, naranasan niya samantalang sa lugar ng kanyang ama, di niya naranasan na maging isang pusa. Hanggang sa nagdesisyon siyang bumalik na lang sa kanilang lugar kung saan siya nanggaling. Dali-dali siyang nagligpit ng kanyang mga natitirang gamit at dagli ang umuwi. Nang dumating siya sa kanilang lugar, halos ayaw niya pa magpakita sa kanyang ama dahil sa sobrang hiya at pagsisisi sa maling nagawa. Nang makita siya ng kanyang ama, sinalubong siya nito na puno ng papananabik. Humingi siya ng tawad sa kanyang ama sa mga nagawang mali. Ayan naman. Pansinin, bigyan natin aplikasyon mamaya. Iniutos niya agad sa kanyang mga alagad na maghanda at magkatay ng mga hayop, baka at kambing para ipagdiriwang ang muling pagbabalik ng kanyang anak. Introduction na po yun. Pasok tayo sa reality. 15:11, ang naglayas na anak. Nagpatuloy si Jesus sa kanyang pagkukwento.
Nandiyan na naman, nakamasid na naman ang mga Pariseo, gagamitan ko na naman kayo ng talinghaga para kahit marinig nyo, hindi nyo maintindihan, kahit makita nyo, hindi nyo maunawa. May isang ama na may 2 anak na lalaki. Ito na. Sinabi ng bunso sa kanyang ama, Ama, ibigay nyo na sa akin ang bahaging mamanahin ko. Kaya hinati ng ama ang ari-arian niya sa 2 niyang anak. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang lahat ng minanan niya at pumunta sa malayong bayan. Doon niya ginastos ang lahat sa walang kwentang pamumuhay. Sinin po natin yung mga pinupuntusan na po. And he said there was a man who had 2 sons, and the younger of them said to his father, Father, give the share of property that is coming to me. And he divided his property between them. Not many days later, the younger son gathered all he had and took a journey into a far country. And there he squandered his property in reckless living. Walang paundangan. Gastos dito, babae doon, ang pinagagawa niya. Nang maubos na ang pera niya, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupain iyon at naghirap siya. Nasurpresa, no? Kaya namasukan siya bilang tagapag-alaga ng baboy sa isang taga-roon. Para ano? Para kumita, kumain. About the time when his money was gone, a great famine swept over the land and he began to starve. He persuaded a local farmer to hire him to feed his pigs. Naging kaaba-aba ang kanyang kalagayan. Yan. At siya ay wala na talagang mapuntahan. Sa tindi ng kanyang gutom, parang gusto na niyang kainin kahit pagkain ng mga baboy dahil walang nagbibigay sa kanya ng makakain. Grabe, sa ganun. He longed to fill his stomach with the pods that the pigs were eating, but no one gave him anything. Hanggang naalala niya, siyempre mag-iisip yan. Nang mapag-isip-isip niya ang lahat, sinabi niya sa kanyang sarili, sa amin kahit ang mga utusan ng aking ama ay may sapat na pagkain at sobra pa. Pero ako rito ay halos mamatay na sa gutom. When he came to his senses, he said, How many of my father's hired men have food to spare? And here I am starving to death. Babalik na lang ako sa amin at sasabihin ko sa aking ama, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. I will get up and go back to my father and say to him, Father, I have sinned against heaven and against you. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Gawin niyo na lang akong isa sa mga utusan ninyo. Bakit? Masama nga siyang anak eh. Kaya bumalik siya sa kanyang ama, malayo pa ay natanong na siya ng kanyang ama at naawa ito sa kanya, kaya patakbo siya nitong sinalubong, niyakap at hinalikan. I am no longer worthy to be called your son. Make me as one of your hired men. So he got up and came to his father. But while he was still a long way off, his father saw him and felt compassion for him and ran and embraced him and kissed him. Nakita natin, hindi matitiis. Yan. Sa mga anak, hindi kayo matitiis ng inyong mga magulang. Kahit ano pa ang gawin ninyo, pamilya pa rin yan, nandyan pa rin yung kanilang awa. So may pinapakita. Ano po? Sinabi ng anak sa kanyang ama, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Bakit? Masama ako. And the son said unto him, Father, I have sinned against heaven and in thy sight, and am no more worthy to be called thy son. Pero tinawag ng ama ang mga utusan niya. Madali. Dalhin ninyo rito ang pinakamagandang damit at bihisan siya. Lagyan ninyo ng singsing daliri niya at suotan ninyo ng sandalyas ang mga paa niya. Kaya may singsing. Yan yung parang mark na ikaw ay anak ng hari. Parang ganon. Palatandaan. Na ikaw ay sa royal family. Parang ganon. Kaya may palatandaan. But his father said to the servants, Quick, bring the finest robe in the house and put it on him. Get a ring for his finger and sandals for his feet. At kumuha kayo ng batang baka na pinataba natin at katayin ninyo, magdiwang tayo. Bring the fattened calf and kill it. Let's have a feast and celebrate. Sinin. Dahil ang anak ko na akala ko'y patay na, ay bumalik na buhay. Nawala siya, pero muling nakita. Kaya nagsimula silang magdiwang. Ito ay nawala. Ayon dun sa talata. Pero nakabalik. For this son of mine was dead and is alive again. He was lost and is found. So they began to celebrate.